Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si John Michael Moyko at ang paksang tatalakayan natin ngayong araw ay tungkol sa talumpati. Bago mag-umpisa ang lahat, tayo ay yumuko at manalangin sa ating nagtapat. Amang Diyos makapangyarihan sa lahat, sana gabayan mo po kami sa aming tatalakayan na paksa ngayong araw. Sana ibigyan mo kami ng lakas at patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Amen. Talumpati. Talumpati. Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinapabatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Ito ay may layuning magbigay ng impormasyon sa mga tagapakinig. Talumpati. Ang isang talumpati dapat ay magalang na pananalita sa harap ng publiko patungkol sa isang napapanahong paksa. Ang talumpati ay isang tula na ginagamit sa pampublikong okasyon para maipahayag ang kanilang mga sinasabi. Mga uri ng talumpati ayon sa pamamaraan. Dagli, talumpati na pinaghandaan. Ang dagli ay isang talumpati na pinaghandaan o pinaglaanan ng oras ng isang mananalumpati. Maluwag, may maikling panahon na ibinibigay para mapaghandaan ng sasabihin. Hindi isinusulat at isinasaulo lamang. Ang pamamaraan na maluwag ay may maiksing oras lamang na ibinibigay para sa mananalumpati na makabisa nila ang kanilang paksa. At ito ay hindi isinusulat, ito ay isinasaulo. Pinaghandaan, isinusulat, binabasa, o isinasaulo at talumpati. Ang pamamaraan na pinaghandaan ay kagaya ng dagli. Ito ay talumpating pinaghahandaan, ngunit ito ay isinasaulo at para ipabatid ng maayos sa mga tagapakinig. Mga uri ng talumpati ayon sa layunin. Talumpating informatibo. Layunin nito ang maipaunawa sa mga tagapakinig ang impormasyon ukol sa isang konsepto. Ang talumpating informatibo, ito ay may layuning may pahayag sa mga tagapakinig ng malinaw ang kanilang paksa o impormasyon na nais nilang ipabatid. Talumpating nanghihikayat. Layunin ng talumpating ito ang pagpapalakas o empowerment, pagbabago ng isip o paniniwala ng mga tagapakinig. Ang talumpating nanghihikayat, ito ay talumpating panghihikayat sa tagapakinig o binabago mo kanila ang paniniwala. Mga uri ng talumpati ayon sa layunin. Talumpating ng aaliw, okasyonal. Layunin naman ito ang magbigay ng aliw sa mga audience o tagapakinig. Ang talumpating ng aaliw o occasional, ito ay isang talumpating ng aaliw o nagbibigay kasiyahan sa mga tagapakinig. Kadalasan ginagamit ito sa mga paaralan o piyesta. Mga dapat tandaan sa pagbigkas ng talumpati. Tikas at tindig. Ang isang mananalumpati ay dapat tama ang kanyang tindig at tikas ng katawan upang mas maganda siya tignan at formal at maayos sa entablado. Galaw o kilos. Ang isang mananalumpati ay dapat sakto ang kanyang galaw at kilos para makita ng audience na siya ay confidence sa kanyang ginagawa. Kumpas. Ang kumpas ay ang isa sa mga simbolo bilang isang mananalumpati dahil ito ay simbolo ng ekspresyon na kanilang ginagamit sa kanilang paksa. Tinig. Ang isang mananalumpati ay dapat may malakas, buo at malino na tinig upang siya ay maintindihan ng tagapakinig at maunawaan ang kanyang paksa. Bahagi ng talumpati. Pamagat o introduction. Dito ay sinasaad ang layunin ng talumpati. Sa pamagat o introduction, dito ay sinasaad ang layunin ng talumpati o dito ay mapapaisip ka o malalaman mo na kung anong paksang kanyang gagamitin. Katawan. Dito nakasaad ang paksang tatalakayin ng mananalumpati. Sa katawan naman
ay dito mo malalaman ang paksa na ang paksang dito malalaman ang paksang kanyang ginagamit, at dito siya mag-uumpisa manghikayat para mapakinggan siya ng mga tao. Katapusan, dito inilalahad ang pinakamatibay na katwiran o katibayan upang mahikayat ang mga tao. Sa katapusan naman, dito ay siya maglalapag siya ng katibayan para sa kanyang katwiran o paksang ginagamit upang patunayan na tama ito. Hakbang sa paggawa ng talumpati, pagpili at paglilimita ng paksa. Sa pagpili at paglilimita ng paksa, ang isang mananalumpati ay dapat piliin niya ng maayos at isipin niya ng mabuti ang paksang kanyang gagamitin. Sa paglilimita naman, sa isang talumpati dapat hindi ito masyadong mahaba o hindi naman masyadong maiksi para hindi na mainip ang mga tagapakinig. Pagtiyak ng layunin. Sa pagtiyak ng layunin, dapat ay may goal ka sa iyong ipapahayag. Dapat may pahayag mo ng maayos at maintindihan ng mga tao ang iyong gustong sabihin. Pagsusuri ng tagapakinig. Sa pagsusuri ng tagapakinig, dapat ay makuha mo yung audience impact. Hindi naman pwede yung nagsasalita ka lang habang walang may nakikinig sa iyo. Pagsusuri sa okasyon. Sa pagsusuri sa okasyon, ang talumpati ay dapat nakabatay kung anong okasyon ang iyong paghahandaan. Kagaya ng kaarawan. Ang talumpating gagamitin sa kaarawan ay ang talumpating panghihikayat. Kasi ito ay nagbibigay aliw at kasiyahan sa mga tagapakinig. Doon lamang nagtatapos ang aking paksang talumpati, at salamat sa pakikinig.